Maraming salamat po, sis, and good morning po sa ating lahat. Muli po ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na mag-share po ng mga salita niya sa inyo mga kapatid. It is such a privilege mga kapatid na mag-serve sa Kanya. Ngayon po isang magandang umaga po ulit. Before po ako magpatuloy, let's pray first. Father in heaven, thank you for this time na inyo pong binigay sa amin, na kami Ama ay mag-aral ng iyong salita, na kami Ama ay matuto, na kami Ama ay lalo ka pa namin makilala. Pwede po namin Ama na alisin ang mga bagay na pwede kumadlang na sa gayon Ama, ikaw ay mangusap sa amin ngayong oras na ito. At Ama, we declare victory dahil alam namin Lord na kasama ka namin. Ang lahat ng itiiling namin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay masabi na Amen. Isang magandang umaga po. Ako po ngayon ay galak na muli po ay pag-share ng isang salita. But before ko po ito share, I just want to share ang isang pangyari lang kaninang umaga. And I'm thankful na gano'n ang because nag-chat bigla yung dati kong nakasama sa Dimba District K, no? Na isa ko rin kasama na nag-serve and then namumusta siya. Sabi ko, bro, kumusta? Matagal na kitang hinahanap. Saan ka ba nagsusuot? Sabi niya kanina, kalalaya ko lang. Ay, ganun ba? Ay, ibig mong sabihin, nakabalik bayan ka na naman, pero hindi ko na inalam kung anong pa. And then, as our conversation goes, sabi niya na, hindi ko alam kung paano pa ako magsisimula. Pero ang balak daw niya, pag-apply daw siya ng trabaho, at wala siyang pagkuha ng kanyang mga requirements. That's why I told him na, pagkano ba ang kailangan mo for the requirements? Because I know, ang feeling na hindi alam kung paano pagsimula. Hindi, sabi niya, ganito lang naman nakakaya sa hindi, no? Send mo sa akin ang Gcash number 1 para makapagsimula ka. Kaya, di bali bro, babayaran ko na lang hindi, basta magpagkita na lang tayo sa susunod pagkapi na lang tayo. Sabi ko, kaya sabi ko, and then, nandiyan ka lang din sa Isabela, malapit ang church natin dyan, you find, okay. Actually, he is a believer before, nung nakasama ko sa loob. Kaya ngayon, salamat at nagkaroon kami ng contact. And I thank God na kahit na paanong ganyan, we can help our brethren na makapagsimula ng panibago. Ang mahirap lang naman sa paglaya natin ay kung paano tayo magsisimula ulit. But if there will be someone who will be helping our inmates sa kanilang paglaya na makapagsimula ulit, wala na siguro babalik pa dyan. No? Kaya after this sana, there will be also na tulong na galing sa atin sa paglaya ng ating mga kapatid. Amen. Now I will be speaking natanong ko nga siya pala, balik ko na, natanong ko siya, umatin ka ba ron sa Santiago ng Bible Study? Oo, umatin ako ron na. Pati rin daw dito sa jail ministry, ulit natin umatin siya. Kaya praise God, kahit na paano, I thank the Lord na nireveal niya sa aking kaibigan kung kanino siya lalapit at tatawag. And I'm very joyful dahil malapit siya sa akin. Kaya gano'n, and now I will be speaking mga kapatid sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating buhay Kristiyano. I'll be speaking about faith. Amen. Diba? Ang tao claims, everyone claims to have faith. Amen. Pero pananampalatayang ito mga kapatid ay kailangan nating pakita. Kailangan natin meron tayong patunay na totoo ang ating pananampalataya. Now, this faith na yung sinasabi na meron ka kung totoo, yun na, ay mayroon itong magiging bunga at epekto sa iyong buhay. Diba?
Kaya ang faith na walang bunga sa buhay ng tao, walang epekto sa buhay ng tao, ay hindi totoo pananampalataya ang nasa sa Kanya. Kaya brothers and sisters, I want pag-aralan natin, ano ba ang naging epekto o bunga ng pananampalataya sa buhay ni Moises? Amen. Diba? Ano ba ang naging bunga ng pananampalataya sa buhay ni Moises? Lapit natin yan dito sa faith. What is the result and effect of faith in your life? Diba? Dahil hindi pwedeng walang epekto, walang bunga yung pananampalataya mo kung totoo ang pananampalataya na iyong natanggap o pananampalataya na nasa sa'yo. Now, let us open our Bibles in Hebrews chapter 11, verse 23 to 28. It says, by faith, Moses' parents hid him from 3 months after he was born, because they saw he was no ordinary child, and they were born not afraid of the king's edict. Amen. Amen. Diba? Unang nakita natin dito, by faith, hindi ang faith ni Moises, pero ang faith sa magulang ni Moises has an effect, hindi lang kay Moses, kundi pati rin sa kanilang anak. Amen. Yan nakita natin, dahil may faith, ang mga magulang ni Moises, they saw that the child was no ordinary child. Amen. They saw that God has a plan and purpose para kay Moises. Kaya nila itinado si Moses, kahit na mayroong utos ang hari, hindi sila na takot sa utos ng hari. Kaya una natin mapag-aralan dito, faith allows us to see His plan sa buhay natin. Amen. Amen. Diba? Kaya makikita natin that this parents of his, this parents of Moses of faith, ay nakita nila ang plano ng Panginoon kay Moses. Kaya namin sa ating mga kapatid, amen, we should know by faith ang plan ng Panginoon sa atin. It is by faith we understand ang mga nangyayari. It is by faith that we understand na may plano ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya and that faith, pag nakikita ninyo, nakikita natin ang plano ng Panginoon para sa atin, even fear has no place para sa ating pamumuhay. Amen. Now, we live in a life, sa sitwasyon natin yan, especially tayo ng mga kapatid ko na behind sa nanapapit, we have a lot of fears. Marami tayong takot. Marami tayong kinakaharap na testing sa buhay natin. Maraming mga bagay ang nagbibigay ng pagkabagabag sa ating buhay. But you know, it is by faith, we realize that God has a plan for you. At pag na-realize natin ang plan na ng Panginoon sa atin, lahat ng takot natin mawawala. Kumusta kaya? Yung mga kapatid, yung mga pamilya ko sa labas, kumusta kaya yung mga anak ko, ano kaya nangyayari sa kanila doon? Hindi malimit, hindi tayo nababalitan, lalo na pag hindi tayo nagdadalaw. Amen. But still, it is by faith, you know that the plans of God para sa atin ay maganda. Plans to prosper us, plans na magkakaroon tayo ng mabuting kinabukasan, hindi para saktan tayo. No? Kaya sinasabi ko, nasa man tayo, saan ka man na lugar na roon tayo, God has a plan for you. Yan, plano na maganda, plano para sa magandang kinabukasan. Yan po ang itatanim natin panahon na tayo ay nag-testing sa liit na sa gayon, ang ating mga takot ay mawala. Fear of Israel, fear is the opposite of faith, mga kapatid. Kaya pagpatuloy tayo, just like this, how is your faith? Do your fear and do your faith allows you to see God's plans sa iyong buhay? Does your faith
allows you to overcome fear, then you have the right kind of faith na nasa sarili mo. Diba? Diba? Kaya wala na, kasi the more that you allow those fear, the more na mas bumibigat ang sitwasyon, mas bumibigat ang pakiramdam natin. Now, kaya ito, but by faith, Moses is parents. Kaya ang faith na yan, hindi lang dapat sa atin. It should be also let us make ang ating faith makita hindi lang ng ating pamilya, pati ng ating mga anak. Nang sa gayon, pagkaroon sila ng example ng pananampalataya. Saan ka man galing, but it's still that faith it. Pag-preserve ba na faith na dapat meron tayo, ay dapat parehas ng faith na nakasulat sa Biblia na nakita natin sa buhay ng mga mananampalataya, mga kapatid. Kaya faith allows us to see God's plan and understand the plan. Yung pa pala, napakahalaga sa isang tao na maintindihan niya ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. And it only be received ang understanding na yan, it is by faith. Once you understand your God's plan para sa inyo, amen. Nagiging thankful ang tao. Diba? Sa akin noon, I did not understand ang God's plan until I fully surrendered myself. Yun pala, God will allow things na masakit, God will allow things na mawala sa atin. Kahit na masakit yung pala, nagsisimula na niyang ginagawa ang plano niya para sa atin. And then, pag tumagal, di nyo na ma-realize, yung mga pala, kaya pala pinayanin ng Panginoon na matanggal sa akin itong mga bagay na ito, mawala sa akin yung mga bagay na ito dahil may mas magandang plano ng Panginoon. Amen. Kaya yan natin ikikirain natin at panghawakan natin ang faith natin. Dahil ang faith will allow us to see and understand God's plan sa buhay natin. Diba? Next. Okay. By faith, amen, when you are grown up, you refuse to be known as the son of Pharaoh's daughter. Amen. Diba? Makita natin dito, what can we learn from this? Si Moses rejected yung titulo na maging makilala bilang anak ng Pharaoh. At nireject niya yung comfort ng kanyang posisyon dahil mas what he valued, mas pinahalagahan niya ang relationship niya sa Panginoon at sa mga tao ng Panginoon kaysa sa mga worldly riches. Now, what does faith? Anong pa dito? Faith allows us to treasure our relationship with our God. Amen. Ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin na mas pahalagahan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon kaysa sa anumang mga yaman dito sa ibabaw ng lupa o anumang relationship dito sa ibabaw ng lupa. Makikita natin na mas binalo niya ang relationship. Kaya brothers and sisters, maybe God allowed us to be in there in order for us to see that the relationship na ating relationship sa Panginoon must be treasured kaysa sa mga yaman dito sa ibabaw na the Lord will allow us na sa pagdaya natin walang-wala tayo, but we will see if we have relationship with them, God will open doors that no one could shut. God will open doors of opportunity para tayo makapagsimula ng pagpapatid. Amen. Pero iba ang nakikita natin sa panahon ngayon, lalo na dito sa layak mga kapatid, that many of all of those who claims to be believer of God, who claims to have faith when it comes sa sitwasyon na pamimiliin sila between worldly wealth and God, between their work and God, between sa kanilang mga sources of income and God, mas pinipili nila ang sources ng income. You know, sinasabi ko palagi sa mga young people namin dito, I always pray that time will come na maririnig ko sa inyong mga salita
And when the Lord blesses you to finish your studies, then you will have mayroong mga opportunities na darating sa inyo. And then I pray na maririnig ko na, ay, may trabaho na lang sa akin, magandang sahod, 6 digits, pero hindi ko tinanggap kasi wala akong time sa church, wala akong rest day ng Sabado Linggo, kaya na-reject ko. You know, even those things na maririnig ko as a pastor sa ating mga members, I will be happy to hear that dahil nakikita natin na mas pinipili nila ang relationship nila with God rather than sa yaman. Just like Moses, kung totoo lang ang faith natin when it comes to the riches in God, mas pipiliin natin ang Panginoon natin kaysa sa anumang yaman dito, kaysa anumang posisyon. Tignan niyo ang posisyon din ni Moses na dapat he is in line to rule. Diba? Pero hindi niya pinili, mas pinili niya ang relationship niya sa ating Panginoon. And how are you? Yan ang tanong ako. Sorry, bibisaya ako. Yan ang tanong ko minsan na when time to choose, sino kaya ang pipiliin? When time to make sacrifice, are we willing to sacrifice para sa ating relationship? Diba? Kung yung iba kaya nila, diba? Yung mga walang Panginoon, kaya nila sacrifice ang relationship nila sa kanilang mga magulang. Dahil ayaw ng mga magulang nila sa kanilang boyfriend o girlfriend. Ganyan din sa ganyan. When time to choose, ano ang mga kaya mong sacrifice para sa ating Panginoon para ma-maintain ang inyong relationship with Him. Amen. Just like Moses when he had grown up, lumaki na siya. Nasa tamang, like we. When we accepted Christ, we are reborn. We became baby Christians. But until we continue to have faith, we grow and grow. And yan sana ang prayers ko. Yan ang prayers ko sa ating lahat, that we grow. Not only sa ating timbang. Amen. Pag namin na yung height, wala tayong magagawa sa height natin. But when it comes to faith, we grow in faith. Just like Moses. Mas mahalaga ang relationship niya sa Panginoon kaysa sa anumang posisyon, kaysa anumang yaman dito sa ibabaw ng third. Sige, 15 minutes natin natapos. Now, third, ano matututunan? 25, 26 and 27, please. He regarded this grace for the sake of Christ as a greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. Thus, by faith he left Egypt, not fearing the king's anger, he persevered because he saw him who is invisible. Amen. Now, ano pang matututunan natin dito? Faith strengthens us. Amen. Ang faith ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Diba? Sabi yan, faith. Moses' faith led him to endure hardship. Diba? By faith, he left Egypt, not fearing the king's anger. He persevered. Amen. It is by faith. Amen. Si Moses nagkaroon ng ability to persevere and to endure hardships. Amen. Amen. Diba? Dahil siya, naniniwala siya na may magagawa ang Panginoon at siya nagkaroon sa ng pananampalataya sa isang bagay na hindi pa niya nakikita pero alam niya na tatanggapin niya.
It is by faith we, what is, hindi tayo nawawala ng pag-asa at umang ang sitwasyon na naroon tayo. It is by faith nagkakaroon tayo ng paniniwala na may magandang pangyayari dahil nakikita natin kahit nasa anumang sitwasyon tayo, nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon. Amen. Kaya kayo mga kapatid, alam natin, aramdam ko, alam natin ang sitwasyon natin na nandiyan tayo sa likod ng pilitan. Pero always remember, ang mga bagay na yan, ang mga testing na yan sa buhay natin ay lilipas din. Kaya kailangan natin, amen mga kapatid, kailangan natin pananampalataya na sa Leon, maging matatag tayo, ang dumating na testing, we are able to withstand ang mga pressures, especially ang pressure na nandiyan tayo sa loob. Ito ang kalaban natin dyan, it is ang dito. Diba, hindi man tayo pagod sa ating physical, dahil anytime na gusto natin matulog, pwede tayong matulog. Anytime na gusto mong kumain, pwede kang kumain dyan. Diba? But it is faith that is all we need in order for us not to face everyday's challenges. Yan dito, emotional. Na nagiging positive ang ating inisip na darating sa Dimali, darating din ang araw, patatapos din ang lahat natin. Taka mo lang isipin mo paano mo magsisimula, maglaya mo na. But I know God is preparing something for you dahil meron siya mga ipinapadala dyan para makatulong na mas lalo pa tayong lumakas at tumatag. God is sending someone dyan para mas malibang tayo at hindi tayo nag-focus sa ating pag-stay dyan sa Lord. God is sending someone para mag-prepare tayo na magamit tayo sa ating pag-prepare. Diba? Kaya sabi nyo lang yan, God is our strength. And God will send solutions sa ating mga problema. Now, 1 Corinthians chapter 13, verse 30. Tignan natin ang sabi na mo. Okay, walang pagsubok. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up over it. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Lahat po tayo tao, di ba? Tapat ang Diyos. Kahit minsan hindi tayo tapat. Hindi niya ipaintulot na kayo subutin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yun. Amen, di ba? Kaya it is by faith, when we have faith in God, it is God also will give us strength. And the Lord will not allow us to be tempted beyond what we can bear. Yung sa hindi natin kaya, pero but when we are tempted, ang Panginoon lang gihapon, ang Panginoon pa rin ang magpapadala ng solusyon sa ating mga pagsubok sa buhay. Kaya mga kapatid, tignan natin na is my faith. Kaya sabi natin, hayaan yung lilipas lang dito, palalayain lang dito ng Panginoon sa tamang panahon na gugustuhin niya para sa atin. Always remember, God made everything beautiful in His time. Kaya, I know, as my faith also, alam ko na tayo ay palalayain sa pinaka-best na panahon para sa atin sa panahon na pipiliin. Amen. Diba? Kaya, have faith. Pag medyo hindi maganda ang gising ninyo, pag medyo nawawalan tayo ng pag-asa mga kapatid, paghawakan pa rin natin yung pananampalataya na yan. Kahit na parang minsan gusto mo nang bumitaw, paghawakan pa rin yung pananampalataya na yan.
mas lalo kong tatatag. Just like Moses, by faith. Diba? By faith, he persevered. Dahil alam niya na ang kanyang Panginoon ay may karoon. We are in a situation na minsan alam na wala tayong magawa, pero ang Panginoon mayroong magagawa sa atin. Ito, testimonyo ko lang. Mayroon akong nakasama na ang dami nilang kaso, patong-patong. Takot na silang ma-recluse yung kadena. Kidnapping, robbery, patong-patong. Diba? They have this fear. But when God, kumilos ang Panginoon, pumupil na nila, pumupunta na rin na sabi, ay, atras na namin ang kaso namin sa inyo. Pero huwag nyo na kami gagambalain. Patawarin ka na namin. No, when God talaga kilos, gagawa niya ng solusyon ng ating problema. Kaya, isang tinis, pagpakatatag tayo sa pamamagitan ng pag-uod sa ating pananampalataya. Diba? Diba? Are we learning, mga kapatid? And next is Psalm 28, last verse. By faith, you kept the Passover and the sprinkling of blood so that the destroyer of the firstborn would not touch the firstborn of Israel. Amen. Diba? What is this? By faith, you kept the Passover and the sprinkling of blood. Ano matututunan natin dito? Faith makes us obey God. Diba? Sabi na, yung mga kwan lang sa gayon, maligtas kayo. Kailangan nyo mag-sprinkle ng blood ng lamb sa inyong pintuan. In order for that, the destroyer of the angel of death will not touch the firstborn of yours. Diba? Kaya, makita natin mga kapatid at Moses obeyed. Kaya ang pananampalataya pala, nagre-resulta sa pagsunod natin sa utos ng ating Panginoon. Dahil kung sinasabi mo na ikaw nanampalataya ka, pero hindi ka sumusunod sa kanyang utos, kahit na yung isa sa pinaka-simpleng utos, this one is utos sa kanila na kailangan nilang gawin. And that also, through the Bible has written things that we should do and we should obey as mga mananampalataya ng Panginoon. Diba? And our obedience should be based sa salita ng Panginoon. Diba? Kung dati hindi natin binibigyan ng oras, o sabi natin na hindi tayo nakasunod dahil hindi natin alam, dahil doon magaling tayong tumakbo, kung may mga Bible studies, hindi tayo na. We attend Bible studies, we are now starting to learn. Kahit na yung kunti lang, kung maliit lang na napag-aral natin, we should start. Amen? We should start applying it. Amen? And when we apply it, this faith of us that propels atin to obey, this faith also will lead us to a new life. Amen? Kaya nga sabi ko kanina rin sa video call ko na dating kasama ko malapit ka lang dyan sa church natin dyan sa May Ichagi, punta ka na lang dyan. Bibigyan ko siya yung address dahil balik ka sa Panginoon at yan kasama mo sa pagsisumulang. Diba? Para sa una, lahat ng napakinggan natin mong sa loob, hindi ko nasunod paglaya. Kaya din it is by faith. Kumusta po ang faith na meron tayo? Ito po tayo magtatapos. This is alam nyo kayo, napakahalaga namin na-assistin natin ang ating sarili. Mamaya sa pag-iga natin, pagkahimik na ang lahat, you ask yourself, kumusta kaya itong faith na meron ako? Kumusta kaya itong faith na I'm professing?
Does this faith help me to understand and see your plan para sa akin? Yeah. Does this faith help me to choose you over position or over the wealth of this world? Does this faith help me persevere? Does this faith that I have strengthens me? Does this faith that I have propels me to obey you? Ito bang pananampalataya na meron ako? Ito bang nagtutulak para sa akin? Hindi nagtutulak. Kung ano bang tamang term nito? Hindi nagtutulak. Dahil kung nagtutulak, parang napipilitan ka. Does this faith nagre-resulta ba sa pagsunod ko sa iyo at sa iyong kalooban at sa iyong salita? Does this faith leads me or gives me the desire to have a new life? Ito ba ang faith ko mayroong bunga sa akin? And then, you ask God, Lord, you pray. You pray ka sa Panginoon na tulungan niya tayo when it comes sa aspeto pananampalataya. Amen po ba? You pray, you begins, you know God. And kaya God, sa Lord, kaya God, Panginoon, tulungan mo ako na ang pananampalataya ko ito mas maging totoo pa habang tumatagal na ako nakikinig sa iyong salita, na ako kumahawak sa akong pananampalataya. Meron po ba tayong natutunan, mga kapatid? Na-encourage po tayo. Kaya sinasabi ko, whatever situations you are, hold on to your faith. Let us pray. Father in heaven, we thank you for this wonderful time na binigay mo sa amin for us to study the faith. And Father, we thank you that itinuro mo sa amin ang mga bunga ng pananampalataya namin. At ngayon, Ama, tulungan niyo po kami na ang pananampalataya nito na nasa sa amin ngayon ay lumago pa, lumaki pa, at mas pagtuturo pa sa amin na mas makilala ka pa. Father, we thank you sa iyong pagtuturo. We thank you sa iyong paalala. Ikaw kaming Panginoon ang mapupurihan. Sa pangalan ni Jesus, alam ko ay magsabi namin. Amen. Maraming salamat po. Ibalik ko po sa